imagine nawalan ka ng trabaho hindi dahil hindi mo alam yung ginagawa mo, kundi dahil sa blackout, lindol, at saka bagyo. Yep, nangyari yan sa atin. Mm. Blackout, nangyari. Lindol, nangyari. Bagyo, Ilang palagi beses. nangyayari. Oh, and at one time, yon nawalan ako ng trabaho. Yes. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Mabs and ito ang napakagwapo kong asawa na Si Sam, Daddy, ikwento mo yung storya. Yung ikwento mo yung nangyari sa iyo, bakit ka nawalan ng trabaho, ano nangyari doon? yep, so, may blackout. Mm. Like, rotational yung blackout dahil sa, of course, bagyo. So, nag-combine sila, bagyo at blackout. So, ang nangyari is, training ako noon, training. And more than 3 days yung blackout. Iloilo tayo nun. More than 3 days. So, yun. Wala tayong generator, walang power bank, walang backup. So nangyari is 3 days, pagbalik ko, wala na, sabi ni boss, hindi na daw pwede kasi they can redo like the training just for me. So yun, wala. Natanggal sa trabaho. Sadness. At depression. Depression. Tapos, yun, walang pera. Tipid to the max. Yun sa akin naman, nawalan ako ng pera dahil sa ESL teacher ako. So online din ako nagtatrabaho noon, not now. So 1,000 yung penalty ko at saka magtuturo ako na walang bayad kasi kailangan kong punan yung mga penalties ko, yung mga araw na wala ako sa klase. So imagine mo, penalty mo is like 2,000, 3,000, magtuturo ka, magkano lang yung per oras mo? 150, 180 pesos sa online school. Tapos, maliban dyan, may mga negative feedback ka pa, may negative comment ka pa, thumbs down, gano'n. So, imaginein mo yung nangyari. Bago niyan, ang taas ng rating mo, normal yung sahod mo. Pagbalik mo, kailangan mo magturo na walang bayad kasi babayaran mo yung ilang days na nawala ka. Yun. Ikaw, Dad, anong nangyayari pag may mga bagyo? Anong nararamdaman mo pag may bagyo at saka lindol? Siyempre, hindi naman nagpapanik. Pero like, making sure that, all of your backups are ready. Yun. So, yung power banks, primary yung power banks. Saka yung UPS na para sa, sa modem. Yun talaga yung, At saka, of course, mobile data. If mabilis yung mobile data sa lugar nyo. Kung hindi, wala ka ng trabaho. Nung bago ako umalis, nung December ata nun. October. 2 weeks after that, mga first week of November or end of October, may bagyong ngayon, Dad? Na nandun kayo, nagstay kayo sa SM ng ilang araw. 1 week yun, di ba? Nagka-camping kayo nun? Yun. Ano nangyari doon? Bakit nandun kayo sa SM? Bagyo nga. Kung ganun na nangyari, may bagyo. Hindi. Yun, buti nga lang. So, November ata yun. November. Pero yung nangyari is, yung sa bagyo, yung parang maraming naputol na mga power lines. So, siyempre dapat continue mag-work. So, we have no choice. Hindi na kaya mo yung power bank kasi hindi naman hindi na makapag-charge kahit yung mga power banks mo kasi like 3 weeks ata na straight. Kasi nauna noon mga may lindol pa, di ba? Yung lindol tapos nagbagyo. So parang maraming apektado ng mga kuryente lines. Pero sa bagyo talaga yung doon, sa bagyo.
So, yun. So, no choice ka na you have to go to SM kasi yun yung may generator na ano na public place na pwede kang mag-charge. Yung public place may pwede ka rin mag-charge like mga 7-Elevens, yun. Pero kaso may bayad, saka sobrang maraming tao. Coffee Yun. shop. Coffee shops, yun. So, pero sa SM, libre, punta ka lang doon. Bili ka lang ng waffle time, isang waffle time, yun. Ay, goods na. Charge ka ng tatlong oras. Kayo nga, ano kayo dun eh, whole day kayo dun. Ang dami yung bit-bit kasi. Kasi ang dami kaming charge like mga fans kasi yung sa anak ko pa na mga fans and all. Nag-camping sila doon ng 1 week sa SM. So like more than 1 week kami doon sa SM. Charge everything, laptops, power banks. Yung kasi yung laptop ko is parang hindi na sa ganun katagal yung yung battery. So, kailangan nag-charge yung laptop and then yung dalawang power banks. Na malalaki. Kasi yung generator natin parang nasira ata yun. Nasira yung generator, yung generator namin parang hindi umandar. Hindi naman ako marunong mag-repair. So, anong time na yun? Walang si Miss Ay nandiyan na. Walang, malapit na kasi ako ngayon sa school para few steps away lang. Nag part-time muna mag-vlogger bago maging teacher. Maraming nagpapagawa ng generator nung time na yun. Kaya hindi nagawa agad yung generator natin. Yun. Tsaka hindi rin makabili ng bagong generator kasi dami rin bumibili. Nagkakaubusan nung time na yun. So kahapon, bakit kami gumawa ng video? Kasi kahapon, April Fool's Day, iwan ko kung sino kaya ang gumawa ng post na yon na magkakaroon ng 3 months blackout or rotational blackout sa Pilipinas. So parang madaming nagpanic. Isa na dyan yung nanay ko sa Pilipinas, pinadalhan ako ng message. Tapos sinabihan na, Mabel, paano na yung yung anak mo? Paano yung pag-aaral, paano yung tubig dun sa bahay, ganito, ganyan, parang nagpanik siya. Sabi ko, nanay, April Fool's Day ngayon, hindi yan confirm, nasabi na yan, nasagot na yan sa telebisyon na wala talaga mangyayari sa ganon. So, I was like, what if kung magtuloy-tuloy itong nangyayari ngayon na gera sa Iran, tapos, may energy crisis tayo, sino kaya yung magsasuffer sa nangyayaring ito? Ano kaya ang nararamdaman ng mga freelancers natin? Virtual assistant, customer service, ESL teachers, mga ganun, lahat na nagtatrabaho sa online. So ano kaya nararamdaman nila ngayon? Ano kaya yung preparation nila? So kung yung asawa ko nasa Pilipinas pa, siguro ewan ko kanong mangyayari. Ano mangyayari kung magkakaroon ng ganong 3 months rotational blackout. 3 months ako sa SM. 3 months sa SM. Lagot yung SM. 3 months kami lahat sa SM, lahat ng VA, lahat ng work from home, dun sa lahat sa SM, mag-charge. Yun, lahat ng mga ESL teacher, nagdadala ng mga laptop. Lahala. Pero, kidding aside, yung maging seryoso tayo. So, you will, sometimes you will lose the clients, you will have penalties, you will have bad performance review. Ang pinakamasakit is mawalan ka ng trabaho. So, kung ganito talaga. Kaya, yung nandito na kami sa Vietnam, natuwa talaga kami. Yung pagpasok ko sa apartment namin, nakita ko agad yung malalaking batteries, at saka malalaking wires. Tapos yung sa 4th floor, 5th floor. 5th floor na? 4th floor. 4th floor. Yun. 4th floor namin may solar panel yung apartment namin. Sabi ko, uy, stable yung kuryente dito kaya pwede yung asawa ko dito. So, nung nangyayari ngayon, so far, hindi ako kinakabahan. Yung anxiety ko, worries ko, dahil pagdating sa electricity, bihira dito mag-blackout eh. For 4 months na nandito ka, ilang beses kang experience na wala ng kuryente? Siguro mga 7-8 times, pero hindi naman matagal. Like, kasi nga, seconds, yun. Kasi nga nagta-transfer agad ng power sa Yung pinakamatagal is ata 1 hour. Pero 1 hour lang, pero 1 hour, pero namin na 1 hour yung kulang power, pero
siyempre may solar panel yung aming tinitirahan. So, parang Tuloy-tuloy. hindi ka man naapektuhan. Kasi sa online work kasi, yung electricity is like that's number one, most important sa online work. Especially if if you're like a VA and like, for example, continuous dapat yung work mo. So, yun. Importante. Super Kuryente. important, Mm. super important talaga yan. Ano ang naramdaman mo na nakita mo yung solar panel natin? Hindi naman amin yun inaangkin eh. Yung sa apartment. Wala akong naramdaman. Pero sabi ko, okay, yeah, good to. Pero wala akong feeling na lumabas. Pero at least yung nakita ko, na-relieve ako na, okay, yes, less stress to. Yun lang. Kasi dito sa Vietnam, marami silang dito source of energy, meron silang hydro, coal, yan. Tapos pinupush talaga ng government nila yung solar, yung ano talaga. Tapos yung electricity, yun yung inaano nila, yung mga e-bike, yung e-car, yung ganun talaga yung pinupush dito sa government nila. So sana sa Pilipinas, no? Ganun din yung mangyayari dun sa Pilipinas na more tayo sa solar kasi dito hindi nga ganun kainit dito eh. Minsan siguro ganito yung weather talaga dito pag spring medyo gloomy siya, no? Like feeling mo malamig pero I mean looking at the environment, feeling mo maging malamig or malamig yung panahon pero hindi pala. Parang yun lang, medyo gloomy lang sa. Saka humid yun. Tapos parang uulan. Madilim yung yung dito? Ang langit. Yung langit. Sa Pilipinas, pag madilim yung langit, equals panic. Panic. Dito, so far hindi namin yun na nararamdaman yun. So na-realize lang namin na nag-lessen yung anxiety namin nung nandito na kami kasi nagpa-part-time pa rin ako sa pagtuturo sa online kasi nagle-lessen yung kasi yung data nila malakas dito, tapos yung internet namin napakalakas din, tapos plus yung electricity, bihira dito mag-blackout, at saka may solar panel pa yung apartment namin. So, nakaka-focus kami sa trabaho namin. Siya nakaka-focus sa trabaho dahil doon, parang na-realize ko na ang tama pala yung desisyon namin na pumunta dito sa Vietnam. So, ikaw dad, kung tawag dito, magbibigay ka ng advice na advisor ka na ngayon sa mga VA or mga online workers natin sa Pilipinas, ano yung pinaka-importante na they need to consider and prepare kung sakali nalalala itong sitwasyon sa Pilipinas ngayon? Lalo pa summer pala, may rotational blackout talaga sa Pilipinas, di ba? Na-plan tayo yung rotational blackout. So, yung akin lang sa what you need to prepare is, of course, number one is power banks for your laptop or kung ano man yan. Pero usually kasi laptop ginagamit ng mga VAs at saka mga work from home. So, yan. Power banks, at least 1 or 2 power banks. Tapos, at least maka-total ka ng, I would say, mga 100,000 to 200,000 MAH. So, MAH, yun. And then, UPS para sa iyong sa router. Yung maliit ng UPS na para yung gray katulad na sa bahay. Kalos bahay yun. Then goods ko na yan. Kasi parang 8 hours ata yan. Tapos pag feel mo na medyo bumibilis na yung life ng UPS, palitan mo na yung battery sa loob. Mura lang yun. Siguro 500 pesos, 4. Hindi ako sure yung mga prices ngayon, pero parang 18,650 yata na battery bibilhin mo. And so, yun is, ang number one kasi talaga is yung electricity. And then, second is, yung mobile data. Mobile data, if kaya mo, dalawang ISP.
Like sa atin sa bahay doon, dalawang ISP. Yung PLDT at saka Converge. Converge. Tapos Yun. nagplano pa tayo na mag-Starlink tayo. Starlink pa, So, multiple ISPs. If kaya nyo, if kaya. Then yun, of course, UPS din para sa yun lahat. And then, make sure mo din na ready na yung mga ang ibang equipments mo para sa blackout, like, mga supplies sa house nyo, yun, things like that. Tapos, inform mo yung client mo, like, siguro alam ng client natin na, marami dito ang disaster sa Pilipinas. Lahat disaster, pati gobyerno, joke lang. Yun, oo. So, kung sa lugar nyo is parati nagba-blackout, at kung may pupuntahan naman kayo, consider relocation if possible. At hindi namin sinasabi na umalis ng bansa sa Pilipinas at pumunta ng Vietnam. Hindi naman kasi lahat dito na may solar panel yung mga bahay nila. But maging alerto lang tayo, alagaan natin yung ratings din natin sa online kasi nga as me as an ESL teacher, ang hirap batakin yung ratings mo lalo na sa akin nung nakaraan nasa Novakid ako, may 10 stars may 10 hearts ako. Ang hirap batakin yung hearts na yon para bumalik ulit yung ratings ko, tapos yung ratings ko bababa ng $1.9 from $2.5 or to $2.1. Bababa siya talaga. Para maapektuhan ka, like 2 to 3 months na magsasuffer ka na, maliit yung sahod mo, mababa yung hearts mo, mababa yung bookings mo dahil nga sa absences mo na rin. Yun. So, that's all for now. Dito pala kami sa namin, sa favorite na coffee shop. Maliit lang siya. Dito kami coffee mo binibili. Ay, yung kutsara mo? Hindi, yung pangalan mo lang dito yung wala, hindi nila nilagyan ngayon. Okay. Oo. Parang siya. Andiyan sa likuran namin, din yan, coffee shop din yan. So, dito lang. Yan. Andiyan lang siya sa loob. Yan. May mga sabon sila na binibenta. Yan. Kaya bumubula yung kanilang joke. Yan. Ito, taro yung iniinom ko ngayon. Pero, most of the time, yung inaano namin is yung Coffee Moy kasi mura lang dito. 35,000 lang, which is 70 pesos. Tapos, hindi ka na makakatulog until 2 a.m. Kaya, yun ang ininom ko kagabi. Ayoko na mag-Coffee Boy kasi may gusto kong matulog na maaga. Yun. So, anyway, Daddy, magbabay tayo. Nakikita yung straw natin dalawa. Nakikita yung straw natin, okay. Alright. So, again, stay safe kayo dyan sa Pilipinas and hope everything will be fine. Tsaka wag basta-basta maniniwala sa mga fake news katulad yung kahapon kasi hindi yan totoo at imposible yan because our government is really trying their best para maalagaan na pagproteksyonan din tayo, no? Alright. So, this is Mabs. And Sam, we are going to see you in our next vlog. Bye! Bye-bye.